5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Good morning, good morning, good morning, Northern Samar. Good morning, UAP. Andito naman po ang iyong lingkod, Deji Ikay, kasama ang napakaganda kong partner na si Deji Malu. Nagigisingin ang iyong mga umaga ng mga maiinit at makabuluhang usapin. Kaya't anong hinihintay mo? Halina't makinig! Ang ganda ng panahon, mukhang wala ng banta ng sama ng panahon. At syempre, dahil may kasama akong ubod ng ganda dito, ahay! Good morning, partner! Kumustang araw mo? I hope na maganda yan, kasing ganda ng mga ulap sa langit. Yes naman, partner, ang ganda ng gising ko. Ikaw ba naman gumising ng may ganitong mukha? De, joke lang. Lahat naman siguro gumaganda kung trinatrato tayo ng tama ng partner natin. Sana all my partner at may magandang mukha. Paano naman kaming mababait lang? Charis! Kidding aside, lahat naman tayo maganda sa iba't ibang aspeto. Kumusta naman partner ang long weekend mo? Nagka-baby time ba? Or family time lang talaga? Siyempre, sinulit ko ang long weekend para makasama ang pamilya at siyempre hindi mawawala ang pagdalaw sa mga mahal namin sa buhay na namayapa na. Ikaw ba, partner? Wala namang masyadong ganap. Tulad rin sa'yo, dumalaw sa sementeryo at manguha nga sana ng mga pagkain dun sa mga puntod. Yun nga lang, baka ako ang kainin ng mga espiritu. Charis. Ano nga ba ang meron tayo ngayon, partner? Ito na nga, partner. Sa ngayong araw, ating tatalakayin ang RA 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at iba't ibang diskriminasyon na kinakaharap ng mga kababaihan, partikular na sa trabaho. Meron din tayong bisita na magaling sa mga tula. Ating mapapakinggan maya-maya ang isa sa kanyang mga gawa. Excited na ba kayo? At hindi lang yan, may maririnig rin tayong kwento ng isang babae kung paano nagtagumpay sa mundong punong-puno ng diskriminasyon tungo sa ating mga kababaihan na ating mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya huwag kalimutang sumubaybay. At dahil dyan, kami ay magbabalik. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Dapat respetuhin. Labanan ng diskriminasyon, biyan ang tamang halaga. Ang kababaihan may karapatang pantay, hindi dapat apihin, respetuhin at igalang. Sa batas kanilang proteksyon, labanan ang diskriminasyon sa kanilang pagtatagumpay. Maligayang pagbabalik, mga kaibigan. Ito naman po tayo magbibigay ng makabuluhang topiko kasama ang mga taong tsak na kapupulutan ng aral. Mukhang masaya yan, partner, ha? Ito na nga, ating pakinggan ang makabuluhang usapan. Magandang umaga mga ka-MU. Nagbabalik uli ang inyong programa na kung saan may makabuluhang usapan at kapupulutan ng aral. Ito po ang inyong lingkod,
Rina Jean Luyaw na nagsasabing, busis ng kababaihay dapat iparinig. At ako naman po ang inyong sandigan at boses ng mamamayan, Sheila May Bito. Naku partner, isa na namang makabuluhang usapin ang ating tatalakayin sa araw na ito. Isang usapin na talagang nangyayari mula pa noon hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Naku partner, mukhang umagang-umaga pa lang ay mapapasabak na agad tayo sa topikong tatalakayin natin ngayon. Ito na nga mga ka-Emin. Alam niyo ba yung isang issue na kinakaharap ng mga mag-asawa sa ngayon? Isyong tungkol sa pangmamaliit sa mga kababaihan dahil daw wala silang naibibigay na pera sa loob ng kanilang tahanan. Kung baga, lalaki lang yung nagbibigay suporta o naghahanap buhay. Naku partner, problema nga yan. Talagang manggagalaiti ka sa ganyang issue. Ops, wag naman sanang ganyan. Sang-ayon ako dyan, partner. Talagang nangyayari pa rin ang ganitong usapin hanggang ngayon. Tulad na lamang ng ating panauhin sa araw na ito na naging biktima ng ganitong suliranin. Naku partner, pag ako ginanyan ni Mister, ipapatulpo ko siya agad. Di biro lang mga ka-MU, just kidding aside. Sinabi mo pa partner, iba na talaga ang panahon ngayon. Pero upang bigyang importansya ang ganitong issue, ang programang ito ay nagbibigay boses para sa mga kababaihan. Ito na nga partner, tayo ay nag-imbita ng isang panauhin na nakaranas dito. Sa kanyang pahintulot, siya ay nagpaunlak na makapanayam natin siya ngayon upang ibahagi ang kanyang karanasan at hinanaing bilang isang ilaw ng tahanan. Mukhang makakapulot na naman tayo ng mga aral sa usaping ito, kaya tawagin na natin ang ating panauhin. Magandang umaga ma'am, karangalan po sa amin ang inyong pagpapaunlak sa aming programa. Walang anuman. Kung inyo pong mamarapatin, ano po ba yung naging problema ninyong mag-asawa? Noong una, mabuti naman yung pag-asama namin. Siya ay nagtatrabaho at ako yung naiiwan sa bahay. Sa katunayan, mag-2 taon na kami mag-asawa at meron na kami isang lalaking anak. Pero makalipas ang 2 taon, habang lumalaki yung anak ko, unti-unting nagbabago si Mister. Halos araw-araw, inaaway niya ako. Dahil wala daw akong kita. Walang trabaho. Walang nagbibigay ng suporta pang financial. Kung baga, ramdam ko talaga yung pangmamaliit niya sa akin. Naku, sakit naman nun bilang isang babae. Pero sa kabila nito, may ginawa po ba kayong mga hakbang para masolusyonan ito? Minsan, hinahabaan ko na lang po yung pasensya ko. Bilang isang babae, tinitiis ko lang yung panilitan niya sa akin. Di umiingi kasi alam niyo naman kung paano mahusga ang lipunan. Pag lumabang ka naman, husgahan ka sa mga asawa. Pag makipagtalakan ka, sumbatan ka ng mga masasamang salita. Pero habang lumilipas ang panahon, naisip ko na bilang isang nanay, may posisyon din naman ako sa lipunan. Kaya naglakas loob ako na bilang isang babae at narito ako ngayon para iparinig sa inyo na di lang ako basta babae o nanay lang. May boses at abilidad rin ako sa lipunan. Wow, ang lakas ng mga maka-girl power ni nanay. Hawang-hawa ako sa tapang niya. Ikaw partner, sang-ayong ka ba doon? Korek na korek ka dyan. Pero may gusto lang akong itanong kay nanay. Ano po ba yung nais ninyong ipahatid na mensahe para sa ating mga taga-subaybay, lalo na sa mga nanay at kababaihan diyan? Base sa karanasan ko, gusto ko lang sabihin na di porkit babae kaya ganyan ka na lang dapat tratuhin ng asawa mo. Di porkit walang trabaho ay mamanitin ka na agad. Di dapat ganyan. Oo, nanay ako at may isang anak at naranasan kong maliitin ang sarili kong asawa. Pero bilang babae, alam kong may batas tayong sasantulan at matatagpuan. Kaya huwag tayong matakot magsalita at maging matapang tulad ng mga kalalakihan. Talaga namang ang ganda ng mensahe ni nanay. Naalala ko tuloy yung lola at mama ko. Naks naman. Saludong-saludo po ako sa inyo at sa mga magulang na patuloy na lumalaban at patuloy na kinikilala ang kanilang karapatan. Kaya nga partner, kitang-kita talaga yung katapangan niya.
Kaya maraming salamat po sa pagpapaunlak at tiwala niyo sa amin. Muli, ito po ang inyong kakampi 24/7, lalo na sa usaping pang-aabuso at nagsasabing tinig ng kababaihay dapat iparinig. Ako naman po ang inyong sandigan at boses ng mamamayan. Muli, ito po ang MU o Makabuluhang Usapan. Tunay ngang dapat nating malaman ang ating mga karapatan bilang isang babae para maiwasan ang mga pang-aabuso ng mga tao sa mga karapatang dapat sa kababaihan at sa kabataan. Agree ako dyan, partner. Kababae mong tao, kinakaya mong magbuhat ng semento. Kababae mong tao, ang lakas ng boses mo. Kababae mong tao, ang angas ng galaw mo. Kababae mong tao, kinakaya mong magbuhat ng kahit ano. Kababae mong tao, kinakaya ang init at sikat ng araw. Kababae mong tao, ginagabi ka na kung umuwi. Dahil ang babae, hindi sa katangiang pisikal, hindi sa kung paano manamit, masusukat ang kakayahan at dignidad nila. Dahil basta babae, maabilidad at matapang. Dahil basta babae, kayang manindigan sa kanilang talento at kakayanan. Dahil basta babae, may silbi, tungkulin, gampanin, boses at karapatan sa lipunan. At sa oras na ito, ating pakinggan ang isang istorya ng isang babae na punong-puno ng pangarap. Ating pakinggan ang kwentong pinamagatang Ang Ilaw sa Gabi, na kung saan sumasalamin sa mga kababaihan, lalo na sa mga ina na kung saan walang bukas na oportunidad o trabaho para sa kanila. Ipapakita nito ang pagmamaliit, mapapisikal at emosyonal man. Gayunpaman, ito rin ay nagpapakita ng hindi sapat na pagbibigay sahod sa kung gaano kahirap ang kanilang inilaan upang maging maganda ang kanilang trabaho. Sa isang tahimik na lugar sa probinsya, may mag-iinang namumuhay ng payapa. Ngunit nung dumating ang napakalaking problema, ang dating tahimik at masaya ay napalitan ng problema at kahirapan. Mga anak, umangon na kayo dyan. May pasok pa kayo. Sabay na lang tayong pupunta sa syudad mamaya. Inay, bakit ka naman sasabay sa amin? Maghanap ka naman ulit ng trabaho? Pang-5 araw na yan eh. Oo kasi kailangan na talagang magkaroon ako ng trabaho. Hindi na kasi tayo pinapadala ng tatay niyo. Nasa 4 na buwan na. Bakit naman, Nay? Nag-away ba kayo? Siguro mga anak, panahon na para malaman niyo. Total, nasa hustong edad na naman kayo. Hiwalay na kami ng tatay niyo. 4 na buwan na. Mabigat daw kasi tayo sa kanya. Isa pa, may iba na siyang pamilya. Sa katunayan nga, 1 taon ng anak nila. Ano? Akala ko nagtatrabaho lang siya sa pier. Yan pala, may pamilya na siya dun. Hayaan niyo mga anak, magpupursigi ang nanay. Malalagpasan na rin natin ang mga problemang ito. Agad nang bumangon ang mag-iina upang makipagsapalaran. Mabigat man ang kanilang iniinda pero wala silang magawa kundi ang magpatuloy sa kanilang dapat gawin. Sige mga anak, pumasok na kayo sa paaralan. At ako naman ay maghahanap ng trabaho.
Opo, Nay. Mag-ingat ka po. At napangiti na lang si Mang Rosa habang ang mga anak ay lumalakad palayo. Ano po ang kailangan nyo? Mag-a-apply sana ako bilang isang kasambahay. May nakalagay kasi dito na naghahanap kayo. Ilang taon ka na po? 40 anyos na ako pero marami akong kayang gawin sa trabaho. Ganun po ba? Hinahanap po kasi ng mga amo ko ay 30 anyos pababa. Baka hindi mo kayanin ang mga gawain dito. Hindi po sila tumatanggap ng 40 anyos pataas. Maghanap na lang ho kayo sa iba. Sige, salamat. Ay, saan kaya ako matatanggap nito? Iyon, may nakapaskil. Manang guard, naghahanap pala kayo ng factory worker. Pwede po kaya akong mag-apply? Ay ma'am, pasensya na. Lalaki lang po tinatanggap namin. Sa totoo lang po may nag-a-apply na. Nasa interview section na po. Sigurado ako matatanggap yun kasi lalaki. Akma sa mabibigat na trabaho rito. Ganun ba? Kaya ko rin naman magbuhat. Pasensya na ma'am. Para sa lalaki lang talaga mga trabaho rito. Mga kargador kasi dapat. Sige, salamat. Habang naglalakad si Rosa, bakas sa kanyang mukha ang panghihina, hindi dahil sa pagod na siya, kundi dahil sa mga salita na ibinabato sa kanya. Halos umiyak siya pero iniisip na lang niya ang magpakatatag para sa mga anak. Ay, Diyos ko, halos 5 araw na akong naglilibot. Nagbabaka sakali na makahanap ng trabaho pero eto pa rin hindi matanggap-tanggap. May mga bayarin pa pala ako sa paaralan ng mga anak ko at sa inuupahan namin. Patuloy sa paglalakad si Rosa habang bakas sa kanyang muka ang panghihina at pagkagutom. Wala siyang magawa kundi ang magpatuloy sa paghahanap ng trabaho. Sa kasamaang palad, nagdilim na ang kalangitan, ngunit ang inaasam na trabaho ay mailap pa rin para kay Rosa. Nako, uuwi na naman ako sa bahay na walang magandang balita para sa mga anak ko. Makalipas ang 1 linggo, agad na naman bumangon si Rosa upang maghanap ng trabaho. Balak niyang tumanggap ng labahan sa kanilang bayan at ang magandang balita ay nakahanap siya. Magandang araw, ma'am. Lalabhan ko na po yung mga damit niyo habang maaga pa. Kasi tirik pa ang araw. Ay, mabuti naman Aling Rosa. Napakadami kasi ng labahan, halos wala na ako magamit. Ito nga pala, isama niyo na rin labahan ng mga basahan para maging malinis ang bahay. Aalis na kasi ako at dapat pagdating ko tapos ka na maglaba. At Aling Rosa, ibinin ko na sa katulong namin ang ipabayad sa'yo. Sige ma'am, gagawin ko po yan. Ay, mabuti naman. Sige, alis na ako. Maaliwalas ang mukha ni Rosa dahil sa magandang araw na ito sa kanya. Kahit papano may masasabi siya sa sarili niya na trabaho kahit sa pagiging labandera lamang. At sa loob ng 8 oras na paglalaba, natapos niya rin sa wakas ang mga ito.
Aling Rosa, sa wakas natapos mo na rin yung mga labahan. Ito pala yung bayad na pinabilin sa akin. Maraming salamat po. Malaking tulong to sa amin. Ay, bakit 300 pesos lang? Usapan kasi namin ni Ma'am 500. Buong araw kasi akong naglaba at ang dami. Ewan ko, Aling Rosa. Yan lang naman ang binigay sa akin ni Ma'am. Ay, nandiyan na pala si Ma'am. Bakit? Anong problema? Ma'am, di ba usapan po natin 500 ang buong araw ng paglalaba ko? Bakit 300 pesos lang po? At nagrereklamo ka ngayon. Buti nga may 300 pesos ka. Kung ganyan man lang, hindi na ako magpapalaba ulit. Hindi naman po ma'am sa nagrereklamo ako. Hindi lang kasi makatawang ganitong klaseng pagsahod. Hindi sapat sa pagod at oras ng paglalaba ko. Ganun ba? Hindi na kita kukunin ulit. Sa totoo lang, pasalamat ka pa sa akin kasi binigyan kita ng trabaho. Nangangayayat na nga kayo ng mga anak mo. Ma'am, wag mo naman isali ang mga anak ko. Ang hinihingi ko lang naman ay ang tamang sahod. Ay naku, ang drama mo. Umalis ka na lang at hindi na kita kukunin ulit. Napakareklamador mo. Pasensya na po kayo, Aling Rosa. Umalis na lang po kayo para walang gulo. Labis ang luha ni Rosa. Akala niya isang napakagandang araw ito. Yun pala, puro paghuhusga at pagmamaliit ang kanyang inabot. Ang dramang ito ay sumasalamin sa lahat ng diskriminasyong nararanasan ng mga kababaihan, partikular na sa larangan ng trabaho. Kumusta mga kahuni? Ayos pa ba ang puso't isipan? Di pa dyan nagtatapos ang programa. Muli, meron tayong mapapakinggan sa pangalawang pagkakataon. Ang isang istorya na patungkol sa mga babae na kung saan may kinakaharap na problema sa trabaho. Ating pakinggan ng matuklasan at ng ating malaman ang buong kwento. Muli na naman naming paluluhain ang iyong mga puso. Kaya atin naman papakinggan ang isang kwento ng isang babae, masipag, mabilidad, at higit sa lahat, mapagkumbaba. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mabuting tao, siya pa rin ay dumaranas ng panghuhusga at pangmamaliit sa kanyang kakayahan. At kung paano niya nakamta ng tagumpay sa mundong puno ng diskriminasyon laban sa kababaihan. Ang dramang ito ay pinamagatang Ang Karapatan ng Isang Babae. Sa isang malaking kumpanya sa Maynila, nagaganap ang presentasyon ng mga empleyado nito. Sina Liza, Mark at Rona, naghahanda sila para sa kanilang mga gagawin. Nasa uling presentasyon ang pangkat nila. Lahat sila ay batid ang pagkakataon na mapakita ang galing at kakayahan nila sa harap ng kanilang mga boss. Sa likod ng entablado, sina Liza, Mark at Rona ay nag-uusap. Ngunit si Mark ay parang walang tiwala sa kakayahan ni Liza. Liza, kaya mo ba talagang magsalita sa harap ng ating mga boss? Baka hindi mo makuha ang loob nila at maging dahilan pa para hindi magustuhan ang ating presentasyon. Kung papayag ka, ako na lang kaya. Mas magditiwala kasi sila kapag lalaki ang mangunguna. Anong klaseng paniniwala naman yan, Mark? Hindi tama yan. Ang kasarian ay hindi nagdidikta sa kausayan ng isang tao sa larangan ng trabaho. Kailangan natin magkaroon ng pantay-pantay na pagpapahalaga
sa kabila ng pagkakaiba-iba. Tama ka, Liza. Ang galing at talino ay hindi nakabase sa kahit anong kasarian. Dapat nating igalang ang kakayahan ng bawat isa. Pero likas sa ating lipunan na ang lalaki ay siyang namumuno at ang babae ang siyang sumusuporta. Hindi mo rin maikakaila na mas maraming kayang gawin ng isang lalaki kaysa sa babae, lalong-lalo na kung pagdating sa liderato o pamumuno ng isang aktibidad. Grabe ka naman, Mark. Hindi mo ba naririnig ang pinagsasabi mo? Women discrimination yan. Wala kang karapatan na basta husgahan ang kakayahan ni Liza nang dahil lang siya ay isang babae. Hindi naman sa ganun. Binabalaan ko lang kayo na sa oras na hindi maging maganda ang takbo ng presentasyon, tayong tatlo rin ang mananagot. Kaya, huwag na kayong magpasikat pa. Para rin naman to sa ating tatlo. Salamat sa inyong mga opinion. Ngunit Mark, maniwala ka. Ikinararangal ko na mailahad sa harap ng ating mga boss ang ating mga ideya at kontribusyon sa kumpanyang ito. Hindi ko bibiguin ang tiwala na binigay nila sa akin at sa atin. Sana lang talaga, Lisa. Magawa mo ng mabuti. Kung hindi, hindi mo talaga magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Sa oras na ako ang madamay sa kapalpakan mo. Huwag ka namang ganyan, Mark. Sa sobrang laki ng pagtingin mo sa iyong sarili, hindi mo na makita ang kakayahan ng iba. Puro lang ang nakikita mo ay ang sayo. Ayos lang, Rona. Ipapakita ko na lang sa kanya na hindi basihan sa kahinaan ang pagiging babae sa kung paano maging mahusay sa trabaho. At alam mo ba, Mark, na hindi lang ikaw ang gustong makuha ang loob ng ating mga boss? Kaya pakiusap, suportahan mo na lang ako. Total, para sa ating tatlo rin naman ito. Tama yan, Liza. Ipakita mo kay Mark na ang babae ay hindi mahina, kundi malakas ang loob, may determinasyon at talino rin, tulad ng isang lalaki. Kaya nga may equal rights, di ba? At dapat alam mo yan, Mark. Ay basta. Ang alam ko, mas magiging magandang presentasyon kung ako ang makikiusap sa ating mga boss at hindi ikaw, Lisa. Tingnan mo na lang, Mark, ang magiging resulta. Huwag mo muna ako basta agad husgahan. Hindi mo pa alam ang kakayahan ko bilang isang babae. Na agad mo naman minamaliit ang kayang gawin. Sige na, Liza. Pumunta ka na doon at aasikasuhin na lang namin ni Mark ang technical. At sigurado akong kaya mo yan. Salamat, Rona, sa pagtitiwala at pagpapalakas ng loob ko. At walang halong pag-aalinlangan sa akin. Sige na. Tumuloy ka na doon at huwag mo na nang isipin ang mga sinasabi ni Mark. Sige, pagbubutihan ko paglalatag ng ating mga ideya. Si Liza, Rona at Mark ay naglakad na patungo sa entablado at inihanda ang kanilang mga slides para sa presentasyon. Si Liza ay nagpakita ng kumpiyansa at pagpapalaga sa kanyang sarili habang inilalahad ang kanyang mga ideya. Ay, Beshi, sabi ko na sa'yo ang ganda ng ginawa mo, kaya proud ako sa'yo. Napahanga mo lahat ng boss natin. Congrats, Lisa. Naitawid mo ng mabuti. Congratulations sa ating tatlo, Kamo. Kasi idea natin yun. Pero ikaw pa rin ang dahilan kaya nagustuhan ng mga boss natin yun. Pasensya ka na kung agad kitang nahusgahan. Mabuti naman at nakita mo ang kakayahan ni Liza. Huwag ka kasing manghuhusga agad kung hindi mo alam ang kakayahan ng isang tao porket isang babae. Hayaan nyo, Lisa at Rona. Hindi na ako agad maghuhusga, lalo na kung babae. Simula ngayon, pantay na ang pagtingin ko maging anuman ang kasarian. Dahil malinaw na sa akin ngayon na may kakayahan talaga ang bawat tao. Wala yun. Basta, ang importante, ang pangyayaring ito ay may magandang naidulot sa'yo, lalo na sa iyong paniniwala. Ang kalinawan na ang babae at lalaki ay may kanya-kanyang kakayahan at talino sa kahit anong bagay, maging sa trabaho, iyon ang tunay na mahalaga. Sa kabila ng diskriminasyon at pagdududa, ipinakita ni Liza na hindi dapat magbase ang pagkilala sa liderato o leadership sa kasarian.
Ang talino, galing at determinasyon ay dapat lamang ang siyang batayan sa pagpili ng lider ng isang proyekto o presentasyon. Tinig ng mga babae ating pakinggan, sila'y may karapatan din naman. Tulad ng iba'y tratuhin nating patas, lahat tayo'y pantay. Diskriminasyon, ating labanan, ito'y huwag nating tularan. Ito'y mali, ito'y masama, ito'y dapat mawala. Kahit saan pati ng mundo, tayo'y magtulungan. Babalikan naman natin ngayon ang inyo o makabuluhang usapan. Upang sa kabila ng sakit na ating naranasan sa mga dramang ating itinampok, ngayon ay pupukawin natin ang diwa ng lahat. Dahil sa mas malalim ang ating itatalakay patungkol sa karapatan ng kababaihan. Magandang tanghali mga ka-MU, muli pong nagbabalik ang inyong programa. Ako po ang inyong sandigan at boses ng mamamayan, Shilami Bido. Ako naman po ang inyong kakampi 24/7, lalo na sa usaping pang-aabuso at nagsasabing tinig ng kababaihay dapat iparinig. Ito po ang makabuluhang usapan kung saan di lang basta talakayan kundi kapupulutan rin ng aral. Usapang di pang-iilan kundi pangkalahatan. Aba, partner, mukhang may kakaharapin na naman tayong talakayan ngayon. Aba, curious ako dyan ah. Sinabi mo pa, tsaka ang sarap din sa pakiramdam na itong programa natin ay nakakapagbigay aral sa ating mga taga-subaybay. Kanina nga lang ay may nabasa akong komento sa isang tagapakinig natin. Sinabi niya na isa rin siyang ina na nakaranas ng ganoong sitwasyon. Ngunit sa pagsasama nila ng kanyang asawa, mas pinipili na lang niyang huwag umimik pag inaaway siya nito. Pero nung narinig niya yung mga karanasan ni nanay, mas nagkaroon siya ng pag-asa at katapangan para iparinig din yung boses niya bilang babae sa kanilang tahanan. Ganda ng feeling ng nakakahawa ka ng katapangan sa ating mga tagapakinig. Tama ka dyan. Kaya naman, upang mas maging malalim at maging malawak pa ang ating kaalaman tungkol riyan, tayo ay nag-imbita ng isa na namang panauhin kung saan siya rin ay nakaranas ng diskriminasyon sa loob ng kanilang tahanan. At sa kasawiang palad, nauwi ang kanilang pagsasama sa hiwalayan. Oh partner, iba na talaga ang panahon ngayon. Daming naghihiwalay dahil sa di pagkakaintindihan. Sinabi mo pa partner, kaya tawagin na natin ang ating panauhin, ngunit itago na lamang natin siya sa pangalang Ma'am Myrna sa kagustuhan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa publiko. Magandang tanghali ma'am, karangalan po sa amin ang inyong pagpapaunlak sa aming programa. Ngunit nais ko lang pong linawin, ano po yung nag-udyok sa inyo't nais niyong ibahagi ang inyong karanasan bilang isang ina at babae sa lipunan? Unang-una sa lahat, natatakot po akong magpahayag ng karanasan ko sa ngayon. Pero naniniwala po akong makakatulong ang lugar na ito o ang programa ninyo upang mas maging mulat ang lipunan tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa kasarian. Yung walang lamang, walang mas makapangyarihan. Kumbaga, dapat lahat may oportunidad at boses sa lipunan. Nais ko lang pong itanong kung inyo pong mamarapatin. Ano po ba yung naging karanasan ninyo bilang isang asawa? Sa totoo lang, sa edad kong ito, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Siguro natakot ako noon para sa anak ko. Kasi imagine, 1 taon pala yung panganay ko. So lagi kaming mag-aaway ng mag-asawa. Talagang walang magandang magiging resulta yung sitwasyon namin. Oo, nagtiis ako, nagtitimpi, pangagalit siya. Siyempre, siya yung lalaki.
talagang siya yung masunod. Siya yung may trabaho. Kaya siya yung may mas control sa bahay. Yung mga palakad kung paano dapat sa loob ng bahay. Siya lagi yung dapat masunod. Alam mo, partner, nakakalungkot isipin na maiilan pa rin nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kultura na talaga ng Pinoy yung ganito. Pero sana dumating yung panahon na talagang mamulat yung lipunan tungkol sa kahalagahan ng kababaihan. Sana di lang sa aspeto ng diskriminasyon sa loob ng bahay magkaroon ng pagkakapantay-pantay, kundi pati rin sa labas ng tahanan. Kasi halata naman na marami pang nangyayaring panglalait, pangmamaliit sa loob ng isang lipunan. Hangang-hanga ako sa mga taong nagsusulong ng mga advokasya tungkol dito. Pero maiba lang ako. Gusto ko lang sanang itanong kay ma'am kung nagkaroon na ba ng pagbabago sa relasyon nila o gaya pa rin ng dati. Total, nasabi mo na partner na may mga advokasya na sa ngayon. Wala pa rin pagbabago. Kaya nung nakaraang taon, nakipaghiwalay ako sa kanya. Di ba po may isa po kayong anak? Ano naman po yung naging reaction niya? At paano nyo pinaliwanag sa kanya? Sa totoo lang, kung sino man po yung mas apektado, yun po yung anak ko. Imagine, a 3-year-old boy hanggang sa tumungtong na siya sa pagkakabinata. Lagi niya nakikita at naririnig yung pag-aaway namin. Ang sakit lang sa part bilang isang ina na kahit di nagsasalita yung anak mo, pero nararamdaman mong may lungkot sa puso niya. May times na natatakot ako para sa anak ko kasi parang laging matamlay. Tahimik lang. These moments, bilang isang ina, nararamdaman ko na siguro di siya masaya sa nakikita niya between me and his dad. Kaya dumating sa puntong kinausap ko yung asawa ko. Siguro, let's separate. Let's end this relationship. Kasi, una sa lahat, I care about my son. I care about my right as a woman. Sabi nga nila, di sa lahat ng oras makakapagtimpi ka. Yes, nagtiis ako for so many years, pero minsan napupuno rin ako. I have my rights, and I will choose for it. I have my son, and I will protect him. Actually, nahirapan ako ipaliwanag sa kanya yung pakikipaghiwalay ko sa dad niya. But it came at the point na naglakas loob ako makipag-usap sa kanya. Nag-one-on-one talk kami. Of course, he cried. But he told me na kung yan ang magpapagaan sa loob ko, then go. That time, as a mother, alam kong matatag siya. Did she hug me? And that made me cry again and again. It's so dramatic, but that moment really helps me to move forward. As a mother, gusto ko rin ituro sa anak ko na if one day na bumuo siya ng sariling niyang pamilya, let your wife do on her own. Let her work do give some support. Don't fall her away for things that she really wants. Ayokong ituro sa anak ko yung diskriminasyon na naranasan ko because as one of the duty of a mother is that to provide the things that really matter to my son, and that is feed him full of awareness. Pero nung naghiwalay po ba kayo, mas nagkaroon po ba ng pagbabago? Yes, of course. Actually, last year we separated. We filed an annulment after the process. Finally, the Supreme Court declared our marriage null and void. So naghiwalay kami. Mas nagkaroon ako ng kalayaan na gawin yung gusto ko. Nag-work ako sa isang opisina. At the same time, aktibo pa rin ako as a mother. Tulad ng isang lalaki, na ibibigay ko yung suporta na kailangan ng anak ko. Very supportive ako sa sports ng anak ko. Kumbaga, na-explore ko yung pagkababae ko. Pero may komunikasyon pa rin po ba kayo sa dati niyong asawa? Oo, may magandang usapan naman kami. Like, binibigyan ko naman siya ng karapatan na dalawin o makasama yung anak namin. Masaya naman kami kahit na naghiwalay kami. Andyan pa rin yung paggagabay namin sa anak namin at di yun mawawala as a parents. Pero may idadagdag lang akong katanungan kay ma'am. Ano po ba ang adhikain ng inyong advokasya? Isang magandang katanungan,
para sa kalaman ng nakararami. Ang isa pong adhikain ko at mas makilala ng ating mga kababaihan ang posisyon, papel at karapatan nila sa lipunan. Tulad ng pagkilala sa mga bata upang maging edukado sila. Sa katunayan, may mga batas para sa kababaihan tulad ng Magna Carta of Women. Ito ay komprehensibong batas ng karapatang pantao ng kababaihan na nagnanais salisin ang diskriminasyon laban sa kababaihan sa pamamagitan ng pagkilala, pagprotekta, pagtupad ng mga karapatan ng mga kababaihang Pilipino, lalo na sa sektor ng marginalized. Dagdag pa rito, mayroon din tayong Article 11 ng CEDAW na nagsasaad ng mga karapatan na dapat tinatamasan ng mga kababaihan tulad ng pagkakaroon ng pantay na karapatan sa trabaho, benepisyo, pag-unlad at pagsasanay. Pangalawa, makatanggap ng sapat na bayad batay sa kanilang trabaho. Dagdag pa rito, may tinatawag ding International Bill of Rights of Women. Ang kumbensyon ay nagbibigay ng mga legal na obligasyon para malutas ang diskriminasyon. Grabe, ang dami pala nating dapat malaman tungkol sa karapatan nating mga kababaihan. Kaya nga dapat siguro ay magsimula na akong magbuklat ng mga libro tungkol sa mga batas. Tumpak ka dyan, partner, kaya makinig kayo mga ka-MU. Dapat di lang basta natin basahin yung mga batas, dapat isabuhay rin natin ito. Kung baga, yun kasi yung magiging sandata natin kung sakaling makaranas tayo ng diskriminasyon. Kaya nga partner, malaking tulong rin ang pagkakaroon ng mga advokasya upang makilala yung halaga at silbi ng kababaihan. Kagaya ng sabi ni Ma'am kanina, na di lang lalaki ang may karapatang magtrabaho, may karapatan din yung kababaihan na maranasan yung nararanasan ng mga kalalakihan. Tsaka may dagdag ko lang partner, ang maganda ring naidulot ng mga advokasiyang ito ay mas nagiging mabuting ehemplo sila sa maraming tao at mas nakikilala yung kakayahan ng kababaihan. Sa katunayan, may mga babae na ring nagtatrabaho sa construction worker, may babae na ring bombero, may babae na ring nagtatrabaho bilang piloto. Sa tulong ng mga advokasiyang ito, mas nakikilala yung kahalagahan nating mga babae. Kung baga, di lang naman tayo dapat sa bahay pwede tayo sa kahit ano. Yan kasi tayo basta babae, maabilidad. Tama ka naman dyan, partner. Kaya mas nakaka-inspire ang naging kwentuhan at talakayan natin sa ating panauhin na talagang nakapulot tayo ng magandang aral na pwede nating isabuhay. Pero may ihahabol lang akong tanong kay ma'am. Ano po ba yung biggest lesson na masabi niyong I made a right choice as a woman? As a single mother, hindi ko ipagmamalaki na porket hiwalay ako sa asawa ko ay nagagawa ko na talaga yung gusto ko. Sa totoo lang, di ko binabahagi ang karanasan ko to tell people na pag nakaranas kayo ng diskriminasyon between you and your husband is mas mabuting maghiwalay na lang kayo. It's not like that. Instead, I'm here to tell those men, those husband na mamulat yung kaisipan nila na bigyang posisyon yung mga asawa nila to stand their own, to explore their rights. Di porket naging asawa nyo na yung babae is hawak nyo na yung pagkatao niya. It's not like that. Hayaan yung maging ina siya sa paraang alam niya. Hayaan yung magtrabaho yung babae sa paraang masaya siya sa kung ano yung ginagawa niya. Huwag din yung limitahan yung babae, lalo na pag isang ina. I told you, woman is not vulnerable because the capabilities of women are limitless. So inspiring message. Makabuluhan yung mga salitang binitawan ni ma'am. Narinig nyo naman mga ka-MU, women are limitless. Kaya nga partner, tulad nga ng sabi ninyo, kanina hindi kami panghihinaan ng loob na magbigay sa inyo ng mga kaalaman lalo na sa ating mga ka-MU. Magiging limitless ang aming pagbibigay ng impormasyon at kaalaman sa ating mga taga-subaybay. Muli, maraming salamat sa ating panauhin. Isa pong karangalan sa amin na maimbitahan kayo. Muli, ito po ang inyong sandigan at boses ng mamamayan, Shelami Bido.
At ito naman po ang inyong kapartner, 24/7, Rina Jean Luyaw na nagsasabing, tinig ng kababaihay dapat iparinig. Muli, ito po ang MU o Makabuluhang Usapan. Dapat apihin, respetuhin at igalang sa batas kanilang proteksyon. Labanan ang diskriminasyon sa kanilang pagtatagumpay. Maligayang pagbabalik mga kahuni! At sa puntong ito, ating mapapakinggan ang isang tula na orihinal na gawa ng isang magaling na manunulat. Sabay-sabay tayong makinig at ma-inspired sa dala niyang mensahe. Ito na siya, ating pakinggan. Tinig ng kababaihan. Babae, lumakad ng may dangal at tapang. Ipakita ang pusong puno ng katapangan. Sa mundong laging nag-aalab ang laban, ikaw ay lakas, tagumpay mo'y matutupad. Sa bawat pagkakataon, iwaksi ang takot. Isulong ang karapatan ng walang katakot-takot. Magkaiba man ang ating pagkatao, pantay na pakikitungo dapat na nakalaan. Mga pangarap at ambisyon, habulin natin. Babae, dumadaloy ang dugo ng pag-asa. Kamay-kamay tayo, sama-sama sa landas. Walang maghihiwalay sa bawat tagumpay ng isa. Sa mga pamilya at komunidad, nariyan ka. Tagagabay, tagapagtanggol sa mga naaapi. Ilabas ang persa, patunayan ang galing. Babae, hindi ka lamang isa ilipin ng sinuman. Babae, piliin mo ang ikasasaya. Sa anumang trabaho, sa anumang laranan, ang iyong lakas at talino'y walang katumbas. Itaas ang boses, sabihin ang katotohanan. Magtatag, maglakad ng buong tiwala. Magkaisa, magpanakas ng likas na lakas. Babae, sa iyo sumasalamin ang ganda ng bukas. Huwag magpatumba, ipaglaban ang kapangyarihan. Kapangyarihan na dala ng iyong pagkatao. Babae, nasa iyo ang lakas ng pag-asa. Ang iyong tagumpay, kumikinang kahit saan. Ipagpatuloy ang laban, walang hintong pagkilos. Sa hamon at hunos, huwag kang matakot. Sa pag-ibig, negosyo at pamumuno. Babae, ang pag-angat mo'y walang hangganan. Magpatuloy sa pag-akyat sa tuktok ng pagtatagumpay. Babae, ikaw ay gintong halaga ng bayan. Ipagdiwang ang iyong boses, ang iyong mga pagsisikap. Babae, tulak ka ng pag-asang walang hanggan. Babae, saksi sa kamay ng kasaysayan. Ikaw ang lakas, boses ng paglay at tagumpay. Ipaglaban ang karapatan ng walang hinto. Sa pagharap sa mundo, ikaw ang gagapay. Lumakad ng mataas at may tapang na walang sawa. Labanan ang diskriminasyon at pagsasamantala. Ang iyong boses dapat marinig sa bawat dako. Babae, ang ginang mo'y walang katapusan. Iwaksi ang balat kayo ng tradisyonal na takbo. Babae, tandaan mo, walang kakayahan kang kulang. Sa larangan ng politika, ekonomiya, sining at lipunan, ang iyong galing at talas na isipan walang kapantay. Itaas ang bandila ng pagiging malaya. Hayaan ang iyong talino'y humanga at magsaya.
Sa bawat paghatol, huwag mabahala. Babae, kagabay mo ang tapang at hustisya. Magtagumpay ng walang takot sa pagsulong, itayo ang mga hakbang na walang pagkalinlangan. Sa harap at ginhawa, patunayan ang kakayahan. Babae, ikaw ang diwa ng tunay na kahusayan. Babae, ang iyong tapang walang pinipili ngayon. Sa pamilya, sa lipunan, sa bawat sulok ng daigdig. Ikaw ang lakas na magpapalakas, hindi alipin. Ngayon at bukas, babae ay hahakbang ng malakas. Babae ay susulong, walang takot sa mga hadlang. Sa bawat sulok ng mundo, babae, ikaw ay usbong. Ayun! Kahanga-hanga. Tunay ngang matatapang ang mga kababaihan. Salamat sa iyong pagpapahayag ng iyong damdamin. At ngayon naman, oras na para sa POTD o Pulot of the Day. Ikaw, partner, anong tumatak sa iyo? O anong natutunan mo sa ating mga natalakay sa araw na ito? Ang aking pulot of the day, partner, ay sa araw-araw lagi nating piliin ang tama. Ang maging malakas para sa sarili natin at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Huwag nating piliin ang mali para lang mabuo ang ating pamilya o dahil lang mahal natin sila. Huwag na huwag rin nating piliin ang di umimik kahit inapak-apakan na ang ating pagkatao. Dahil hindi tayo babae lang. Babae tayo na kaya rin gawin ang ginagawa ng iba para sa ating pamilya. Tayo ay ilaw ng tahanan, puso at parte ng tahanan na nagbubuklod sa bawat isa. Matuto tayong tumayo at lumaban. Ipakita at ipadama natin sa kanila ang ating karapatan bilang kababaihan. Uulitin ko, hindi kami babae lang, kundi taas noo kong sasabihin na babae kami. Dapat rin nating malaman ang VAUSI o Violence Against Women and Their Children Act. Ito ay isa sa mga batas na promoprotekta sa mga kababaihan at sa kabataan laban sa mga pang-aabuso sa lahat ng aspeto ng buhay. Ito ay naglalayong bigyang kapangyarihan tayong mga babae na magkaroon ng pantay na antas sa lipunan gaya ng mga kalalakihan na atin ang nakasanayan na mas dominant sa ating sosyedad. At alam mo ba, partner, ang batas RA 2962? Sa oras na mapatunayan ang isang tao na nagkasala nito, ito ay maaring makulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 2 dekadang pagkakakulong. Lalo na ngayon na masyadong maraming kaso ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Malaki ang epekto nito sa ating kalusugan, lalong-lalo na sa kabataan na nakasaksi ng mga pang-aabuso. Di man sila nakaramdam ng pisikal na pag-abuso, ngunit lubos na apektado nito ang emosyonal na aspeto ng bata. At ang mas malala pa, partner, ang Pilipinas ay nasa rank 17th out of 156 countries in the World Economic Forum, WEF, Global Gender Gap Report sa taong 2021. Talagang ang daming kababaihan ang naaabuso. Tama ka dyan, partner. Huwag tayong magkulong sa kadiliman, lumabas at magpahayag ng saloobin dahil ito'y kailanmay di magiging masama lalo na kung wala namang tinatapakang tao at naayon sa tama. Para sa mga working ladies dyan, sa mga inang nagtatrabaho at sa iba pang mga kababaihan na patuloy na tinutupad ang kani-kanilang mga pangarap sa pamamagitan ng pagtatrabaho, huwag mahiya at patuloy na magpakita ng iyong kakayahan at kung ano ang iyong kayang gawin. Dahil ang kasarian ay hindi basihan ng kakayahan. We can do what others can. At higit sa lahat, huwag nating kalimutang magpasalamat at magdasal sa itaas para sa gabay sa araw-araw. At shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig dyan at taos-pusong nakaantabay sa ating programa.
Naway may natutunan kayo sa programang ito. Para sa ating mga kababaihan dyan, patuloy na isulong ang ating karapatan upang maiwasan na itong di magandang nagaganap sa lipunan na maaring makaapekto sa susunod pang mga henerasyon. Kaya nararapat lamang na sa ngayon pa lamang ay atin ang tuldukan itong diskriminasyon. Para naman sa mga ama o kalakihan, sana'y okay kayo dyan. Ang programang ito ay hangarin ang pantay-pantay na pagtrato sa lipunan at sana tayo ay kasabay rin ng pag-organisa ng mga programa na nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga kababaihan at hindi ang simulan nitong issue. Para ang mundong ito ay maging mapayapa, just love, ika nga. Lagi po nating tatandaan na lahat tayo ay pantay-pantay sa karapatan sa ating lipunang ginagalawan. Kaya't ating kilalanin ang kakayahan ng mga kababaihan. Huwag nating abusuhin o maliitin sapagkat lahat tayo ay may kanya-kanyang gampanin at kakayahan, lalo na ang kababaihan. Sana'y ang mga kaalamang inyong nakuha sa programang ito ay maging pundasyon sa mapayapa at mabuting pagtrato sa kapwa-tao. Stay safe mga kahuni. Muli ako si Deji Ikay. At ako naman si Deji Malu. Na nagsasabing, babae tayo, hindi babae lang. Salamat sa pakikinig. God bless us all. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world, and you've got it. Kababae mong tao, kinakaya mong magbuhat ng semento. Kababae mong tao, ang lakas ng boses mo. Kababae mong tao, ang angas ng galaw mo. Kababae mong tao, kinakaya mong magbuhat ng kahit ano. Kababae mong tao, kinakaya ang init at sikat ng araw. Kababae mong tao, ginagabi ka na kung umuwi. Dahil ang babae, hindi sa katangiang pisikal, hindi sa kung paano manamit, masusukat ang kakayahan at dignidad nila. Dahil basta babae, maabilidad at matapang. Dahil basta babae, kayang manindigan sa kanilang talento at kakayanan. Dahil basta babae, may silbi, tungkulin, gampanin, boses at karapatan sa lipunan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BS Development Communication 4th Year at ng Huni 102.9 DYNS FM, your radio.